Lingid sa lahat ang mga hiwagang nangyayari kay Arman. Ilang oras itong mawawala sa resort at muli na namang babalik na wala ng saplot sa katawan. Magigising na lang si Arman na hubot-hubad na ito at basang-basa ang sarili at may mga putik ang paa. Paulit-ulit na lang ang nangyayaring iyon kay Arman. Alam ni Arman na totoo ang lahat at hindi isang panaginip lang. Nasumpungan na naman nito ang sarili sa piling ni Lambino, hubot-hubad. At gaya ng dati, pagtatalik ang kasunod noon. Hapong-hapon na naman si Arman nang hugutin na ni Lambino ang matigas pa nitong tarugo sa kanyang butas. Halos wala ng lakas si Arman, ngunit libog na libog pa rin ang lambana. Hinatid ni Lambino si Arman sa kanyang silid, ganun pa rin gaya ng dati. Nagising si Santi na nakahubot-hubad na naman ang kaibigan. May mga bahid na nang lumot ang katawan nito at basang-basa ngunit mahimbing naman ang tulog. Tila naligo na hindi natapos ang hitsura ni Arman dahil sa basa nitong buhok. Bagaman may pagtataka sa nangyayari sa kaibigan, nagkibit balikat na lang ito. Napatayo na lamang si Santi nang katukin sila ni Hans, McCoy at Jin. Maingay ang dalawa, ngunit baliwala iyon kay Arman na parang mantika kung matulog. Nilabas ni Santi ang mga kaibigan. Anong meron? Ang aga nyo namang mangbulahaw ng tulog. Reklamo ni Santi sa tatlo. Tangina, anong maaga? Magtatanghali na boy. Pinapatawag na tayo ni Tope. Nasa pool area na ang lahat, may shooting tayo para sa prenup video nila ni Abby at syempre may pakain muli si Mayor. Paalala ni Jin kay Santi. Ganun ba? Sige, mag-aayos lang saglit ako at bababa na. Sabi ni Santi, isama mo na rin si Arman, baka mawala na naman iyan bigla. Sabi ng staff dito, napansin niya daw si Arman na bumaba kagabi. Sabat ni McCoy na sinilip pa sa loob ng silid ang natutulog na kaibigan. Okay, gigisingin ko lang ito at sabay na kami bababa. Tugon ni Santi. Nasa pool area na ang lahat at bihis na para sa ganap nila sa araw na iyon. Maganda ang panahon na tila ba sumasang-ayon sa tema ng gagawin nilang prenup video. Nilapitan ni Abby ang fiancé na si Tope. Ang magical talaga ng lugar na ito, babe. Hindi ko akalaing may ganito kagandang paraiso dito sa probinsya niyo. Naisip ko nga na after ng kasal dito na tayo mismo mag-honeymoon. Nabanggit sa akin ng manager nitong resort na may isa pa silang resort sa kabila nito at may mga floating villas pa daw sa dagat. What do you think, babe? Kung yan ang gusto mo, why not, babe? Anything for you. Lahat ng ito ay dahil naman sa pagmamahal ko sa iyo. Tugon ni Tope sa magiging asawa nitong si Abby. Masaya at naging maayos na natapos ang shooting nila. Nagkumpulan na naman muli ang magbabarkada kasama na si Arman. Na-open topic ni Jin ang nangyayari kay Arman sa kanilang usapan at natigilan sabay pa nagkatinginan ang lahat. Pagkatapos nagsitawanan ng mga ito nang mabanggit ni Arman ang salitang lambana. The F, dude. Are you fucking serious? Lambana? At sa iyo pa mismo nang galing, ha? Ikaw na hindi naniniwala sa mga maligno at mga engkanto. Ano bang items meron ka dyan? Lakas ng amat spre. Reaksyon ni McCoy sa sinabi ni Arman. Maniwala man kayo o hindi, nakita ko mismo. Right there in front of me. Lambana talaga iyon at hindi iyon hallucinations o panaginip, dude. Dinadala niya ako sa kaharian niya, sa talon. Dagdag pa ni Arman sa mga kwento niya. Hindi lang pala mga alien ang nangingidnap, mga tol, may lambana abduction na din pala. So ano ang mukha ng manliligaw mong lambana? Maganda ba? Sexy? Mala Ivana Alawi ba? Dahil kung ganyan, di magpapakidnap na rin kami, di ba mga pre? Ang tawang-tawa na sabi ni Hans, lalaki, dude, magandang lalaking lambana si Lambino, seryosong sagot ni Arman. Tawanan muli ang lahat sa narinig kay Arman. Hagikhikan ang apat sa sinabi ng kaibigan. Kulang na lang magpagulong-gulong ang mga ito sa tawa. Bakla ang lambana? Baklang lambana ang nagtitrip sa iyo, pare? Iba din talaga ang kamandag mo sa mga bakla, pati mga baklang lambana na bibihag mo. Lagot ka pag nalaman ni Mamang Chuchay na may karibal na siya sa iyong maligno.
Ang hirit pa ni Jin na tinodo pa ang pagtawa. Hindi nagustuhan ni Arman ang naging tugon sa kanya ng mga kaibigan. Sa sama ng loob umalis ito. Napasunod naman sa kanya si Santi. Hindi alam ni Santi kung paano at saan sisimulan ang pagkausap sa kaibigan dahil siya mismo ay hindi naniniwala sa kwento ni Arman. Ngunit ang mga gabing nawawala ito ay nakakapagtaka talaga. Dagdag pa ang mga napapansin nito sa kanyang kakaiba. Gayunpaman mas pinili ni Santi na huwag paniwalaan si Arman dahil sa ayaw din nitong bigyan ng takot ang sarili. Hindi ako nananaginip pare, totoo ang lahat ng sinabi ko and even worst, nakikipag-sex ako sa nilalang na iyon. Ani pa ni Arman nang lapitan ito ni Santi. Ang lala na talaga iyan pare, are you saying na may kantutan session kayo ng sinasabi mong lambana? I can't imagine pare, di man lang ba nadurog ng titi mo ang lambino mo na yan? As far as I know, kasing liit lang ng toothpick ang mga lambana. Pabirong tugon ni Santi na natatawa pa rin sa kaibigan. Seryoso ako pare, believe it or not. I was in that falls every time na may nangyayari sa amin. Litong-lito na ako sa mga nangyayari sa akin but I swear, totoo ang sinasabi ko. I'm sorry pare, gusto ko na paniwalaan ka pero sobrang insane kasi ng kwento mo. Parang imposible kasi, not even in a movie would do that. Napaisip nga din ako if kinakantot din ba ni Peter Pan si Tinkerbell dahil dyan sa kwento mo. But seriously pare, maybe exhausted ka lang. Alam ko ang pinagdadaanan mo ninyo ni Kath. Mahirap magpanggap na okay kahit hindi. I've been there pare. But you need to set yourself free. Kaya nga tayo nandito, di ba? Komento pa ni Santi. I'm done with her. Matagal ko nang inalis sa isip at puso ko si Kath. Okay ako pare, walang mali sa akin. Hindi mo lang kasi naintindihan ang mga nangyayari sa akin lately. Tugon ni Arman na may seryusong mukha at tinalikuran nito si Santi. Napakamot na lang ng ulo nito si Santi. Napatingin na lang ito sa direksyon ng talon na sinasabi ng mga taga roon na mahiwaga at balot ng kababalaghan. Sa ganda nga ng lugar, hindi nga malabong pinagyayaman ito at pinamamahayan ng mga nilalang ng kalikasan. Sinundan ng tingin ni Santi si Arman na bumaba at binabagtas ang daan paakyat ng talon. Hindi nga kita gets pare. Ang weird lang kasi ng mga pinagsasabi mo. I know you, hindi ka naman ganyan. Hindi ka nga mahilig sa mga fantasy movies, di ba? Kasi nga hindi ka naman naniniwala sa mga ganyan. Mga engkanto at fairies? Having an encounter with those creatures, talagang imposibleng paniwalaan pare. Pero gaya nga ng sabi mo, experience mo yan. At sorry kung wala akong maitutulong sa'yo. Saad pa ni Santi sa sarili, habang nakatingin sa papalayong si Arman. Alam ni Santi na naghahanap lang ng hingahan ng kaibigan kaya hinayaan niya na lang ito na mapag-isa. Sa loob ng 2 araw ng pananatili nila sa mountain resort na iyon, marami na ang nangyayaring kakatwa kay Arman na maging siya sa sarili niya hindi na alam kung realidad pa ba iyon o sadyang panaginip nga lang ba lahat. Habang si Lambino may binabalak na namang kalibugan para sa iba pang mga bisita ng resort. Lumipad muli ito at tinungo ang mga silid ng mga kaibigang lalaki ni Arman. Iniisa-isa niya ang mga ito at may iniwan sa mga higaan ng mga to bago lisanin ang lugar. Sa pamamagitan ng mga bulaklak na ito, mas mapapadali ang pagkuha ko sa inyo. Hindi nyo na kailangan pang pumunta ng talon para lang maangkin ko kayo. Dahil sa mismong panaginip nyo ay makakasama nyo ako. Uunti-untiin ko kayong lahat hanggang sa mabaliw kayo sa sarap ko at kayo na mismo ang kusang lalapit sa akin. Nakangising bulong ni Lambino sa sarili habang pinagmamasdan ang mga kaibigan ni Arman sa baba nagtatawanan. Naging tambayan na ni Lambino ang resort dahil sa paghatid sundo kay Arman. Nagiging masigla din kasi ito sa tuwing nagagawi ito roon. Bukod pa kasi kay Arman na unang umagaw ng atensyon niya, giliw na giliw din ito sa iba pang mga kaibigan ng lalaki. Kinabukasan nun, maagang pinuntahan ni Santi si Tope
sa pinagapahingahan nito para makipagkamustahan at kwentuhan. Simula kasi nang dumating sila sa resort, naging busy na ito sa pag-aasikaso sa kanyang nalalapit na kasal. Huwag mo nang alalahanin iyang best friend mo. May isip na yon. Ganun lang talaga kapag kagagaling lang sa hiwalayan. Parang tayo lang din dati. Ganyan ka din noong hiniwalayan kita dahil kay Abby. Kung ano-ano na lang naiisip mo. Tugon ni Santi kay Tope nang mapansin ang pag-alala. Iyang bibig mo umayos ka nga, baka may makarinig sa iyo dito. Saway ni Tope kay Santi, sabay siko nito dito. Aray naman, bakit hindi ba? At doon ko nga napatunayan na baliw ka ngang talaga sa tamod ko. Lumayo na nga ako pero hinanap mo pa rin ako. Di ba na-realize mo pa nga na mas paborito mo ang footlong na sandwich kaysa sa donut? Pang-aasar pa ni Santi. Buwesit ka talaga, ito lang ba pinunta mo dito para asarin ako? Mabuti pa samahan mo na lang doon sina Hans, dinig ko kanina magki-cliff diving daw sila ngayon. Sad ni Tope. Paano kung ibang diving session ang gusto kong gawin kasama ka? Pabulong na tanong ni Santi kay Tope, sabay ngisi nito. Namiss kita, namiss ko iyong dati. Dagdag pa nito na may papungay pa ng mata. Hindi agad nakatugon si Tope, palingalinga ito sa paligid siniguradong walang tao doon. Tsaka hinila si Santi sa isang sulok at ginawaran ng masuyong halik sa labi. Mainit ang bawat palitan ng laway ng dalawa. Damang-dama ang matinding pananabik sa isa't isa. Bilisan lang natin, mamaya lang nandito na si Abby. Sabi ni Tope kay Santi. Ayoko ng rush, alam mo yan. Tugon ni Santi nang ninitian ng si Tope. Gago ka ba? Paano kung mahuli tayo ng fiancé ko? Patay ako sa mismong kasal ko, kaya dalian mo na magpalabas ka na agad. Ayon pa kay Tope. Sige, pero promise, bago ang kasal mo, tayo muna ang magha-honeymoon. Saad ni Santi at muling hinalikan si Tope sa bibig. Sinabayan ng dalawa ng maalab na romansa ang tirik at mainit na sikat ng araw. Samantala tumulak na sa kanilang cliff diving sina Hans, McCoy, Jin at Arman, kasama ang dalawang tauhan ng resort na sina Joel at Tibor. Nakalabas na sila sa gate ng resort nang hinabol sila ni Chuchay, ang image stylist ni Abby na bakla at patay na patay kay Arman. Sumunod din ang dalawang kaibigan ni Abby na sina Syra at Elaine. Uy, sakto, may mga chikas tayong makakasama, hindi boring ang araw natin ngayon. Hi Syra, ang ganda mo sa suot mo, ang hot mo, grabe. Hirit agad ni Jen kay Syra. Well appreciated, Jin. Pero sorry ha, taken na kasi ako ni Daddy Hans ko. Tugon ni Syra na agad na umangkla sa braso ni Hans. Paano yan, dude? Manok na ang lumapit sa mais. Kay Elaine ka na lang, mukhang wala pang tantos iyan. Pang-iinggit naman ni Hans kay Jin. Sorry pare, nalawayan ko na iyang baby ko. Kay Chuchay ka na lang, paldo-paldo ka pa dyan. Sabat ni McCoy na hinila si Elaine palapit sa kanya at hinalikan pa nito ang babae sa bibig. Ang i-epal nyo talagang dalawa, lahat na lang na nagugustuhan ko, sa inyo napupunta. Ang walang nagawang si Jin. Ang bagal mo kasi, puro ka lang salita, wala naman sa gawa. Alam mo tama si McCoy, dude, kay Chuchay ka na lang, pang-aasar pa ni Hans. Naku, forever na ako kay Daddy Arman ko, no? Teka, kayo lang? Hindi ba sasama sa atin si Santi? Singit pa ni Chuchay. Si Santi nga pala, hindi nga namin napansin. Pre, wala ba si Santi sa room nyo? Tanong ni Hans kay Arman. Wala na si Santi nang magising ako kanina, baka nasa canteen. Chuchay, balikan mo nga doon si Santi tapos sumunod na lang kayo. Kailangan na naming umalis, nagmamadali na sina kuya. Tugon ni Arman. Ayoko nga. Stylist ako dito, bisita, at hindi niya utusan, no? Kung may balak iyong sumama, nandito na yon dito. Ani pa ni Chuchay. Hindi na nga hinintay ng lahat si Santi, tumuloy na ang mga ito sa cliff diving spot ng resort. May kaunting kalayuan ang area sa resort at may pahirapan ng daan dahil sa madulas at maputik dulot ng ulan. Arman, wait! Sama tayo! Biglang angkla ni Chuchay sa braso ni Arman. Nagpaubaya naman ng lalaki dahil sanay na rin ito sa panghaharot sa kanya ng image stylist. Nakasubaybay naman sa kanila si Lambino na inis sa paglalandi ni Chuchay kay Arman. Selos na selos ang Lambana,
kaya gumawa ito ng paraan para mailayo si Arman dito. Bigla na lang inatake ng mga bubuyog si Chuchay, kaya nagtatakbo ito palayo habang tinataboy ang mga ito ng suot niyang scarf. Sa halip na tulungan, tinawanan lang ng mga lalaki si Chuchay. Nagpatuloy sila sa paglalakad habang si Chuchay ay mangyak-ngiyak na dahil sa pambubuli sa kanya ng mga bubuyog. Hindi naman nila sinasaktan si Chuchay, sa halip paikot-ikot lang ang mga ito sa kanya na tila ba hinaharangan siya nito. Ayan kasi, hinaharot mo si Arman, ayan tuloy nagselos sa iyo ang jowang lambanan nito. Ano nga yung pangalan pare? Lambanog ba yon? Nito pa ni Jin sabay tawa ng malakas. Napailing na lang si Arman sa hirit ni Jin. Nagpatuloy pa sila hanggang sa marating na nila ang diving spot. Namangha ang lahat sa ganda at linaw ng tubig. Mga sol-ngasulang tubig sa ilog, nakakaakit ang malakristal nitong tubig bukod pa sa nakakahalinang ganda ng paligid. Matapos magbigay ng ilang mga paalala ang tauhan ng resort sa kanila, atat na nagsitalunan na ang mga ito sa tubig, naiwan si Chuchay sa taas kasama ang mga tauhan ng resort. Ma'am, hindi ka ba tatalon? Ang saya na nila sa baba, udyok pa ni Tibor kay Chuchay. Naku, ang taas naman pala nito, dito na lang ako. Makikinood na lang ako sa kanila. Sayang naman ang outfit mo, baka balikan ka pa dito ng mga bubuyog na iyon. Sundot pa ni Joel. Kung gusto nyo, kayo na lang doon. Kuya Tibbs, wala na bang ibang parte dito na mas mababa lang? Tanong pa ni Chuchay. Sa may baba, ma'am, may maliit na bukal doon. Hindi naman malayo ito dito, mag-ingat lang kayo sa daan pababa. Sabi pa ni Tibor. Carry na yan para hindi naman masayang ang pagpunta ko dito. Tinungo nga ni Chuchay ang tinukoy na lugar ni Tibor, habang nagkakasiyahan ng iba sa akyat baba at kakatalon sa ilog. Nagsosolo naman si Chuchay sa kabila. Nakamasid lang sa kanya si Lambino na may iniisip na di maganda dito. Napagdiskitahan ng Lambana ang mga damit at gamit ni Chuchay. Kaya nang maisipan ng huli na umahon, napasigaw ito dahil wala na sa nilagyan nito ang kanyang mga gamit. Sa lakas ng ngawa ng bakla, tumalima ang lahat na puntahan nito, liban kay Norman. Walang nakapansin sa kanila na hindi pala ito umahon sa ilog, hanggang sa naisipan na ng mga ito na bumalik na ng resort, doon palang napunan ni Hans na hindi nila kasama si Arman. Si Arman nga pala, hindi ba siya sumama sa atin? Tanong ni Hans sa kanila ni Jin at McCoy. Ewan, ito kasing si Chuchay exaggerated kung mahasigaw. Baka naiwan pa doon. Balikan nyo na lang, mauna na kami sa inyo ni Sarah. Isama na namin itong si Chuchay. Baka ito na naman ang mawala. Tugon ni Elaine. Oh, sige. Kami na lang titingin kay Arman. Kuya Joel, kayo na bahala sa mga babes namin ha. Except sa isang iyan. Iligaw nyo na kung gusto nyo. Ang natatawa pang sabi ni McCoy. Binalikan ng tatlo si Arman sa ilog, ngunit wala na silang inabutang Arman doon. Hinanap nila ang kaibigan sa paligid, ngunit hindi nila ito makita. Ang ipinagtaka pa ng tatlo ay naroon pa doon ang mga gamit at damit ni Arman. Walang nagalaw sa pwesto nito. Kinabahan na naman ang tatlo. At hayon na nga, nawawala na naman si Arman. Tsaka mukhang may sisingit pa sa diskarte ni Lambino kay Arman. Pero itong si Lambino, kasado na talaga ang plano para sa lahat. Hindi lang si Arman ang na-target locked nito. Maging sina Santi, Jin, Hans at McCoy mukhang mapapasubo na rin sa malibog na Lambana. Nalaman na rin natin sa tagpong ito na sa kabila ng nalalapit na kasal ni Tope sa kasintahan nitong si Abby, mayroon pang isang Santi na sumisingit sa moment ng dalawa. At mukhang problema ito pag nagkabistuhan. Pero sa ngayon, hanggang dito na muna tayo. Subaybayan muli ang mga kasunod na karugtong sa kwentong tampok natin. Dito pa rin sa ating official page at channel na Cabro Bars Black Room. Hanggang sa susunod, salamat.